Taong 1997 noon, ang pangalan ko ay Roel Cabantot. Bahala na kayo kung pagtatawanan ninyo ang apelyido ko. Kasi tunog may amoy eh. Well, sa kwento tayo. Bata pa ako nang naranasan ko ang mga nakakatuwang bagay na ito. Hindi ko malilimutan ang gabing iyon nang makarinig ako ng iyak ng sanggol na parang malapit lang sa bahay namin. Ngunit nang sumilip ako sa bintana, natanaw ko ang isang napakalaking itim na baboy. Hindi naman literal na itsura ng baboy ramo, pero makikita mo ang mga pangil nitong nakausli sa bunganga. Malapit ito sa puno ng saging at nasipat ko iyon dahil sa liwanag ng buwan na nagsisilbing ilaw ng gabi sa labas. Hindi pa masyadong sibilisado ang lugar namin noon. Masasabi kong liblib talaga iyon. At hindi pa nga abot ng poste ng kuryente. Naalala ko pa, 6:00 pa lamang noon ay pinapatulog na kami ng aming mga magulang. Ako kasi ang panganay, kaya ako ang laging nauobligang tumingin sa mga kapatid ko. At kapag wala pa sila bago mag 6:00 ng gabi, siguradong ako na ang mapapagalitan. Pagdating ng 7:00 ng gabi, halos wala ng tao sa labas. Maging ang mga batang dating naglalaro sa kalsada ay matagal nang pinapasok ng kanilang mga magulang. Isa-isang nagsasara ang mga bintana. Nilalagyan ng harang ang mga pintuan. Ang iba naman ay nagsisindi ng lampara o kandila sa harap ng mga santo, habang taimtim na nagdarasal bago matulog. Para sa mga dayo sa lugar namin noon, tila sobra ang kanilang pag-iingat kapag napapasyal sila sa aming lugar. May malapit kasing ilog at magandang waterfalls sa aming baryo, kaya marami rin ang dumarayo. Pero ang kakaiba sa lahat ay nang dumating sa aming lugar ang isang magandang dalaga, isang dayo, na kung titignan mo ay talagang mabibighani ka. Nasa 13 gulang na ako noong mga panahong iyon, kaya maging ako ay naaakit sa babaeng ito. Ang pangalan niya ay Mayumi at iyon lang ang alam namin. Pero sabi naman ng iba ay pamangkin daw iyon ni Tata Puldo na galing sa ibang panig rin ng isla ng Panay. At ang nakapagtataka lang sa nangyari rito, mula nang dumating sa aming baryo ang magandang dalagang si Mayumi, doon na rin nagsimulang mangyari ang mga bagay na noon ay hindi namin maipaliwanag. Malamang na koinsidente nga lang ang lahat. Noong una kasi ay iilang manok lamang ang nawawala sa aming barangay. Inakala ng mga may-ari na magatinangay lamang ng mabangis na hayop mula sa kagubatan ang mga ito. Ngunit habang lumilipas ang mga araw, pati ang mga bibe, kambing at maging isang biik ay isa-isang naglaho na parang nilamon na lang ng dilim. Walang bakas ng dugo, wala ring bakas ng kalmot, pero mga balahibo lamang ang nakikita ng mga tao. Parang basta na lamang naglalaho ang mga hayop sa kalagitnaan ng gabi. Araw-araw ay iyon na lamang ang pinag-uusapan ng matatanda sa aming baryo. Ang iba ay nagsasabing magnanakaw lamang ang may kagagawan. Ang iba naman ay naniniwalang may mabangis na hayop na gumagala sa kagubatan. Ngunit kapansin-pansin na nung dumating si Mayumi sa aming barangay, ay nagsimula ang lahat ng misteryong ito. Hindi ko naman siya pinaghihinalaan noon ng mga tao. Sa katunayan, tulad ng karamihan sa mga binata sa aming baryo, tuwang-tuwa pa kaming makita siyang naglalakad sa daan. Tahimik lamang siyang babae. Palagi siyang nag-iisa at bihira naming marinig na magsalita. Pero lumipas ang ilang linggo. Habang lalong dumarami ang nawawalang mga alagang hayop, lalo ding lumalalim ang paniniwala ng karamihan sa amin na may aswang daw. Pagsapit lamang ng dapit hapon ay halos wala nang gustong lumabas ng bahay. Mas maaga nang nagsasara ang mga bintana. Mas mahigpit nang ikinakandado ang mga pintuan. Maging ang mga aso ay tila ayaw nang tumahol kapag sumasapit na ang hating gabi. Pero isang umaga, may dumating sa aming baryo. Isang lalaking hindi namin kilala. Nasa 40 taong gulang siya. Matangkad, maitim ang balat na tila matagal nang nabibilad sa araw. Ngunit ang unang napansin ng lahat ay ang kanyang leeg. Punong-puno iyon ng iba't ibang kwintas, medalyon
at maliliit na anting-anting na yari sa kahoy, bakal at buto ng hayop. At nang alisin niya ang kanyang mahabang manggas habang umiinom ito ng tubig, nakita ko ang kakaibang mga tattoo sa kanyang magkabilang braso. Hindi iyon ordinaryong tattoo. Puro maliliit na simbolo at mga letrang hindi ko maintindihan ang nakaukit sa kanyang balat. Parang sinaunang sulat na ngayon ko lamang nakita. Ang pangalan niya ay Valentino. Tahimik lamang siyang nakatingin sa paligid ng baryo na para bang nga may hinahanap. Hindi siya ngumingiti. Hindi rin siya nakikipagkwentuhan agad. Paminsan-minsan ay tumitingala lamang siya sa mga puno at saka tumitingin sa kagubatan. Napansin ko ring tila seryoso ang muka ng mga matatanda habang kinakausap siya noon. Hindi ko marinig ang kanilang pinag-uusapan dahil pinalalayo nila kaming mga bata. Ngunit bago sila tuluyang pumasok sa bahay ni Tata Puldo, narinig ko ang sinabi ni Valentino. "Huli na kayo. Matagal na itong nasa baryo ninyo." Biglang natahimik ang mga matatanda. Pagkaraan ng ilang sandali ay muli siyang nagsalita. "Hindi ang mga hayop ang tunay nitong bakay." Pagkarinig ko noon ay bigla akong kinalabutan. Hindi ko rin alam kung ano ang ibig sabihin niya. Ngunit sa mga mukha ng mga matatanda, alam kong may bagay silang alam na hindi nila sinasabi sa amin. Kasi nang nanggaling kami sa ilog, naligo kami ng mga kapatid ko. Nadatnan pa namin si Manong Valentino na palabas noon sa aming bahay. Habang parang seryoso niyang kinakausap ang aming ama. Pero sa kamusmusan ng isip namin noon ay wala rin silang sinabi tungkol sa napag-usapan nila. Hanggang sa isang gabi, habang nakahiga ako sa aming silid, muli kong narinig ang iyak ng isang sanggol sa labas. Kasabay noon ay parang ungol ng isang baboy na medyo matinis, ngunit nakakatakot kapag papakinggan mo ng mabuti. Biglang bumangon ang aking ama. "Tignan mo ang mga bata, huwag kayong lalabas," sabi ng tatay ko sa aking nanay. Napansin kong nagsindi ng gasera ang aking ama. Sumunod naman ang nanay ko sa kanya. Pero hanggang sa pintuan lang ng bahay ang aking ina. Ang tatay ko lang ang lumabas ng bahay. Bumangon naman ako sa kinahihigaan naming banig ng aking mga kapatid. Kasi ay magkakasama rin kami sa isang silid. At dahil sa kuryosidad, napasilip ako sa bintanang malapit sa aking higaan. Doon ko nga nakita ang isang malaking baboy na malapit sa sagingan. Pula ang mga mata nito. Nanlilisik iyon na parang may hinihintay sa dako pa roon. Hindi ito gumagalaw, para yung may hinihintay. Maya-maya lamang ay dumating ang tatay ko habang hawak ang gasera. Dahan-dahan siyang lumapit sa bakuran habang nakatingin din sa malaking baboy. Ngunit bago pa siya tuluyang makalapit, may isang malakas na tinig ang nagsalita mula sa karimlan ng dilim. "Huwag kang lalapit!" Si Valentino iyon. Boses niya iyon. Naroon din pala siya. Mabilis siyang lumabas mula sa madilim na bahagi ng daan habang mahigpit na hawak ang isang mahabang baston na may mga nakataling anting-anting at pulang tela. Hindi niya tinitignan ang tatay ko. Ang titig niya ay nakatutok lamang sa malaking baboy. Nanahimik ang buong paligid. Maging ang mga kuliglig ay tila tumigil sa pag-iingay. Unti-unting yumuko ang malaking baboy. Pagkatapos ay nagsimula itong parang umamo. Akala ko ay aalis na ito. Pero bigla namang umihip ang malakas na hangin habang nasa labas ang tatay ko at si Manong Valentino. Namatay ang hawak na gasera ng tatay ko. Tapos ay saktong parang humapde ang mata ko dahil sa malakas na hanging umihip sa dingding. Doon ay napapikit ako ng ilang segundo. Kinusot-kusot ko pa ang aking mga mata dahil nangangati na ang mga ito. Pero nang muli akong sumilip sa siwang ng aming bintana, nasindihan na ulit ng tatay ko ang gasera niya. At doon ay nakita ko na ang 3 tao sa may bandang sagingan. Isang babae. Isang babae ang kaharap ni na tatay at Manong Valentino. At kung hindi ako nagkakamali ng gabing iyon,
ay kawangis iyon mismo ni Mayumi na dayo sa aming lugar. Kawangis lang naman sa tingin ko kasi ang payat ng babaeng iyon. Mahaba ang gusot nitong buhok na halos sumayad na sa lupa. Bangkilan, matagal na kitang hinahanap. Mahinahong sabi ni Valentino. Kasabay noon ay kinumpas niya ang hawak niyang baston. Doon ay parang natakot at napaatras ang babaeng kaharap ng aking ama at ni Valentino. Kasabay noon ay unti-unti itong naglaho sa kadiliman ng sagingan. At sa loob lamang ng ilang segundo ay nakakita ako ng isang malaking anino sa himpapawid na parang lumilipad na malaking uwak. At mula naman doon ay pinagalitan ako ng aking ina at pinatulog na. At nang magising ako kinaumagahan ay parang panaginip na lamang ang mga nasaksihan ko kagabi. Maski ako ay hindi ko na rin alam kung totoo ba ang mga nakita kong iyon. Ngunit nang bumangon ako at pumunta sa kusina, parang narinig ko pang nag-uusap ang tatay at si Manong Valentino sa gilid lang ng aming bahay. At ang huling sambit ni Manong Valentino ay, wala nang Bangkilan. Hindi na niya gagambalain ang buntis. Alis na ako. Iyon ang paalam niya sa aking tatay. At oo nga, naalala ko na buntis pala ang kapitbahay namin noon na si Manang Lorena. Hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin noon ni Manong Valentino. Pero mula noon ay hindi na namin muling nakita si Manong Valentino. Kasabay pa nito ay hindi na rin namin muling nakita si Mayumi sa aming baryo. Parang bulan na lamang siyang nawala. Inaamin ko na maski ako, Sir Mark, ay nalungkot nang mawala si Mayumi sa aming baryo. Dahil ang totoo, siya ang unang babaeng naging crush ko noon bilang isang nagbibinatang lalaki.